Cavaliers, panalo pa rin kahit pilay-pilay. LaMelo Ball trade kasama ang tatlong teams. At Warriors, nahalata ang susunod na gagawin matapos makuha si Seth Curry. Talagang kinailangan ito ng Cleveland Cavaliers. Tinapos nila ang kanilang 3-game skid sa pamamagitan ng panalo laban sa Indiana Pacers ngayong araw. Pinangunahan ni Donovan Mitchell ang team sa kanyang 43 points. Nag-shoot siya ng 16 of 27 mula sa field, madaling napasok at napaglaruan ang depensa ng Indiana. Ginawa niyang mukhang madali ang laro buong season at hindi rin naiiba ang araw na ito. Napakainit din ni Jalen Tyson. Pinatunayan niya ang kanyang post-game comments kahapon, nagtala ng 27 points sa 10 of 13 shooting. Nakakuha rin siya ng double-double matapos mag-imbak ng 11 rebounds. May 4 assists din siya at matatag ang ipinakitang depensa. Karagdagang papuri para kina Craig Porter Jr., Naquan Tomlin at Tyrese Proctor. Paulit-ulit nang binabago ng mga batang Cavs ang takbo ng bawat larong kanilang nilalahukan. Naglalaro sila ng may sigasig, agresibo sa rebounding at nakakapagbigay ng sorpresa sa opensa. May 3 assists si Porter at 3 3-pointers naman ang ibinaon ni Proctor. Pumasok ang Cavs sa laban na wala sina Darius Garland, Jarrett Allen, Max Strus, Lonzo Ball, Larry Nance Jr. at Sam Merrill. Dahil dito, mas naging mahalaga ang mga ambag ni na Proctor, Tyson, Porter at Tomlin. Isang tunay na team effort ang pagkapanalong ito. Pinangunahan ng Indiana ang scoring sa pamamagitan ni Pascal Siakam na may 26 points. Nagdagdag naman si Andrew Nembhard ng 21 points. Mahusay na nabantayan ng Cavs si Benedict Mathurin na naka 11 points lamang kahit na may average siyang higit 22 points kada laro para sa Pacers. Sa kabuuan, nanalo ang Cavs dahil dinomina nila ang maliliit na bagay sa laro. Natalo nila ang Indiana sa rebounding. Mas marami silang puntos sa loob at mas marami silang na-force na turnovers. Check, check at check. Maaaring hindi ito mukhang panalong dapat ipagdiwang. Sa huli, may 4.7 record ang Pacers at hindi mahusay sa magkabilang dulo ng court. Pero ang Cleveland ay sabik na sa panalo. Lumalaki na ang frustration sa locker room at sa mga fans. Kahit laban pa ito sa isang lottery team tulad ng Pacers, mahalaga ang ganitong mga panalo. Sa sumunod na balita naman, unti-unti nang nagwawakas ang LaMelo Ball era sa Charlotte Hornets. Kung ilalagay nga siya sa trade block, may isang team na malinaw na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Desperado ang Dallas Mavericks para sa kahit sinong marunong mag-dribble at mag-shoot upang ipares kay Cooper Flagg. Matapos ang matagumpay na pakikipagkalakalan nila sa Mavs noong nakaraang season, dapat ding nakatutok ang Lakers sa dalawang former teammates ni Luka Doncic sa Dallas. Maaaring gawing contender muli ang Dallas sa pamamagitan ng isang 3-team trade sa pagitan ng Mavs, Lakers at Hornets habang binibigyan si Flagg ng isang elite na point guard na maaari niyang makasabay sa pag-unlad. Walang time restrictions ang trade na ito at maaari itong maisakatuparan kahit agad-agad. Kailangan lamang ng Hornets na magbukas ng 3 roster spots na maaaring kabilang ang agarang buyout kay Vincent na nasa expiring deal. Ang kasalukuyang roster construction ay isang malaking problema na walang positional balance. Pinakahuli ang Dallas sa offensive rating, mas mababa pa kaysa sa mga teams na tahasang nagtatank. Magulo ang sitwasyon sa point guard habang hinihintay nilang bumalik si Kyrie Irving mula sa torn ACL. Mali ang paggamit kay Flagg bilang point guard at muli ring napatunayan ng Mavs na hindi si D'Angelo Russell ang sagot. May kakayahan si Ball na lubusang baguhin ang opensa nila. Sa edad na 24 years old, bata pa siya upang sabayang lumago ni Flagg at may career averages na 21 points, 6 rebounds, 7.5 assists at 1.5 steals kasama ang 36% shooting mula sa 3. Napigilan ng injuries at playstyle si Ball na mag-perform bilang number 1 option. Ngunit sa Dallas magiging high-level number 2 or 3 lamang siya sa likod ni Flagg at Anthony Davis. Ipinakita ni Irving na kaya niyang maglaro kasama ang isa pang ball-dominant guard, kaya posible para sa Mavs na subukan ang lineup na kina Ball, Irving, Flagg, AD at Lively na suportado ng malalim na bench. Naniniwala ang Dallas na kailangan nila ng franchise point guard at dahil bumaba ang trade value ni LaMelo, ito na ang tamang oras para sumugal. Sa Lakers, maganda ang 14-4 start kahit bagong balik si LeBron. Hindi kailangan ng malaking pagbabago pero kailangan nila ng rim protection at 3-point shooting. Maa-address ito ni na Daniel Gafford at Klay Thompson na kapag nadagdag sa core ni na Doncic, James, Reeves at Ayton ay magpapalakas sa kanilang title run. Para sa Hornets, isang winning season lang ang nakuha sa panahon ni Ball at ngayon ay nasa slump siya kaya malinaw na panahon na para maghiwalay.
May solidong young core ang Charlotte at makakakuha sila ng malaking assets, kabilang ang 2029 Lakers pick at sina Christie, Hachimura at Knecht kung i-trade nila si Ball na magbibigay daan sa isang bagong direksyon para sa franchise. Sa huling balita, mas lalo pang lumaki ang guard rotation ng Golden State Warriors dahil sa pagkuha nila kay Seth Curry at sa nalalapit na pagbabalik ni DeAnthony Melton, dahilan para maging malinaw na kailangan nila ng consolidation trade upang pagtibayin ang ibang bahagi ng roster. Dahil likas kay Steve Kerr ang maglaro ng maliit, dapat iwasan ng Warriors ang mga big man maliban na lang kung garantisadong 30-minute per game starter ang mga ito. Dahil dito, ang forward spots ang pinaka-obvious na kailangang tugunan at si Naji Marshall ang lumilitaw bilang isang sneaky good trade target para sa franchise, may abot-kayang kontrata at posibleng maging available dahil sa hirap na nararanasan ng Dallas Mavericks. Matatag na two-way player si Marshall para sa Dallas mula pa noong 2024 off-season, ngunit hindi siya ganap na akma sa Cooper Flag era, lalo na kung sisimulan ng franchise ang pag-dismantle ng roster kasabay ng Anthony Davis trade. Naiugnay ang Golden State bilang potensyal na destinasyon ni AD ayon sa ilang analysts o outlets, ngunit si Marshall ang mas makatotohanan at mas mababang panganib na target habang sinusubukan nilang bumuo ng contender sa paligid nina Stephen Curry at Jimmy Butler. Nag-average si Marshall ng 12.1 points, 5.2 rebounds at 2.3 assists sa 26.9 minutes ngayong season para sa Mavericks, na halos kapareho lamang ng kanyang stats noong unang taon niya sa team. Hindi siya malaking banta mula sa 3-point line, ngunit mahusay siya sa finishing sa loob, isang aspeto na kulang o iniiwasan ng maraming players sa kasalukuyang Warriors roster. Si Marshall ay nasa ikalawang taon ng 3-year, $27 million contract na halos katulad ng sweldo ng under-fire Warriors guard Buddy Hield. Kakailanganin ng ikatlong teams dahil nasa itaas ng first apron ng Mavericks at hindi maaaring tumanggap ng mas malaking salary sa trade, ngunit ang pagpapalit kay Hield kapalit ni Marshall ay may saysay para sa Warriors. Makakatulong ang hakbang na ito para mapanatili ng Warriors ang depensa at size balance sa iba't ibang lineup, lalo na kung babalik na sina Melton at Curry at magiging bench role na lang si Hield. Mahalaga ito dahil nagbibigay ng stability sa second unit at nagpo-provide ng physical presence laban sa mas malalaking players. Kahit mas gusto sana ng Warriors na gamitin ang kontrata ni Buddy at Kuminga kasama ang draft capital para makakuha ng star player, magiging praktikal na alternatibo si Marshall kung pipiliin ng front office ang mas abot-kayang opsyon. Hindi siya mabigat sa cap, kayang magbigay ng depensa at versatility at makakapuno ng minutes sa lineup ng hindi nangangailangan ng malaking role. Sa kabuuan, kahit hindi ito blockbuster move, nagbibigay si Marshall ng flexibility at depth na makakatulong sa Warriors na manatiling competitive habang papalapit ang trade deadline at umuusad ang season.